Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nako, malaking gulo ito just in breaking news. Nabigla ang lahat. BP Sara Bumwelta, Chis Escudero pakunwari pa. Nako. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, may i-share ulit ako sa inyo mga kababayan tungkol po ito sa mga proyekto ng ating gobyerno. At itong si Tambaluslos pala, no, si Speaker Romualdez pala ang pambato, secret weapon, no, kumbaga, ng mga Marcos ni President Bongbong Marcos. Yan po ang sinabi hindi po ako nagsabi niyan, si Finance Secretary Ralph Recto, di ba? At itong si Abante, mga kababayan, ay nako, ipinagtanggol kasi siya po ang di ba? Marami pang sumisigaw sa KOJC. Where is the human rights? Tinamaan yata itong si Congressman, chairman ng committee ng House Human Rights, no? Itong si Congressman Abante. Nagsalita patungkol po doon sa sinasabi na pahayag ni dating Pangulong Duterte. So yan mga kababayan, yan po yung ating mga tatalakayin, no? Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At eto na nga, unahin na po natin itong MRT-7 completion delayed until 2028 mga kababayan. Di ba yung 2028 last term na po nila yan? So delayed po yan mga kababayan. Matagal pa po nating hihintayin yan. Busy kasi po sila sa pagko-concert, pamimigay ng ayuda. Itong DOTR natin, kumusta? Gumagala pa ba? Hindi, nagtatanong lang po tayo mga kababayan. Di ba kasi sa panahon po ni PRRD, napakarami po ng ng mga proyekto. Pero walang sinabi Walang sinabi yung dating Pangulong Duterte na matatapos or madidelayed until sa kanyang end of term. Di ba? Yung iba nagamit nga before pa siya mawala sa pwesto, di ba? Before pa siya umalis, no? Sa Malacanang. Pero ito, ngayon pa lang kinokondisyon na po ang utak natin na sana, di ba? Tanggapin nyo na. Well, anyway, ma-delay naman until 2028. Tingnan na lang po natin sa 2028, di ba? Ito na po yung ating isa pang balita. I-share natin ito. Kailangan pong i-share natin ito kasi biruin mo, ito po ang kanilang caption. House Speaker Romualdez, secret weapon ni PBBM, pahayag ni Recto. Aba, palakpakan po natin. Si Recto lang siguro ang nagsasabi yan. Kumustahin mo nga yung taong bayan kung talagang sa bagay, parehas naman po silang pababa ang trust rating, kaya siguro, eto na po yung pinaka-secret weapon ni PBBM. Bakit hindi po si Super Ate ang secret weapon? Bakit si Romualdez ang secret weapon mga kababayan, no? Well, anyway mga kababayan, ang nagsabi po niyan na di ba, binalita ko sa inyo, no? Shinare ko sa inyo na magkakaroon nga sila ng concert dyan sa Batangas. At eto nga, ipinakilala na. Eto, basahin ko ng konti, no? Kailan ba kayo nakakita ng speaker na bumisita sa lalawigan ng Batangas? Yan po, si yan Di ho ba nagbigay ng panahon
bahagi ng pagpapakilala ni Department of Finance Secretary Ralph Recto kay House Speaker Martin Romualdez sa isinagawang bagoong Pilipinas Servicio Fair. Fair ba talaga eh? Ano yung nabasa namin eh? Concert, di ba? Sa Lipas City kahapon, Sabado, August 24, no? Kaya mga kabayan, ay hindi nakakagulat kung talagang secret weapon po itong si Tamba. No? Kasi parehas naman po silang mabababa ang result pagdating sa mga trust rating survey. No? Pero mabuti na rin itong pinapakilala natin si Tamba na secret weapon ni PBBM. Kahit alam na po natin na noon pa man, no? Kasi simula pa lang, parang si Tamba na ang presidente. Diba? Oh, well, anyway, anong masasabi nyo dyan? At eto pa mga kababayan, ito yung sinasabi ko. Si Abante. Ano kasi siya eh? Siya po ang House Committee on Human Rights Chairperson, no? Si Bienvenido Abante Jr. Yan mga kababayan. Ito po yung sabi niya. It is iconic that today, former President Rodrigo Duterte is speaking out in defense of the rights of his friend. Friend, isa lang. Si Pastor Kibuloy po yun mga kababayan. Yung tinutukoy niya ha. When he attached very little value to human rights during his administrations. No? War on illegal drugs. Yan po yung sinasabi ni Abante. Talaga ba? Wala bang human rights na maingay noong panahon ni PRRD? Napansin po kasi ng ating mga netizens, mga kababayan, na parang walang ginagawa ang human rights dito sa pag-lusob, no? Ng 2,000 PNP officers dyan po sa KOGC compound. Ibig mo bang sabihin, Abante, kapag mga addictus, no? Ang ganituhin, no? Labagin ang kanilang karapatang pantao ay kailangan dumepensa agad ng human rights. Pero pag mga religious group, no? Ang aabusuhin ng karapatang pantao, ay walang pakialam ang human rights yan. Yan ba yung ibig mong sabihin? Na dahil ito ay mga... teka lang. Pastor pala itong si Pastor ba itong si Abante, mga kababayan? At sa bagay, hindi niya siguro ka-grupo itong si Pastor Kibuloy. Pag ba mga religious citizen ang labagin ng ng karapatan nila walang human rights yan. Yan nga po yung tinatanong ko kanina, di ba? Para kay Abante kasi sinasabi niya wala raw very little yung human rights nung panahon ni PRRD. Ang ingay-ingay nga po ng human rights, no? Ang ingay-ingay po ng human rights noong panahon ni PRRD, no? Pero ngayon, dapat nga dapat eto Abante, dapat hindi mo na kinumpara pa di ba? Kasi ang trabaho po ng human rights, mga kababayan, wala naman po yung pinipili kung kaninong administrasyon ka. As long as nilalabag po yung karapatang pantao, no? Papasok po ang human rights, di ba? Pero dito, iba po ang nangyayari, mga kababayan. Dahil ba? Ayan, nabuking na nga kayo. Dahil nga kay PRRD, kaya walang human rights ngayon dyan sa Davao City. Yan nagkakabukingan na. Mga kababayan, sinabi niya parang sinasabi niya na rin dito. Di ba? Kasi example niya si PRRD. So, dahil nga kay PRRD, kaya hindi gumagalaw ang human rights dyan sa KOGC compound sa mga ginagawa nitong 2,000 PNP officers. Yan, nabuko na tuloy kayo, Abante. Ano sa palagay niyo, mga kababayan? No? Di ba ang human rights para naman yan sa lahat? Maging addictus ka man o religious group, kailangan umaksyon ng human rights kapag inaabuso na ang kanilang karapatang pantao. Pero kakaiba po itong chairperson natin mas okay siya
kapag mga adictos po ang ano yung karapatan. Walang yan naman talaga, oh. Ha? Talagang protector talaga kayo. Yeah. Well, anyway mga kababayan, ito na, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sabi po dito ni Escudero sa mga senador na wag raw makialam sa mga usapin patungkol po sa impeachment ni VP Sara. O, ito, pasok. Pinayuhan ni Senate President Francis Escudero ang mga kapwa-senador na iwasang pag-usapan ang posibleng impeachment. Hindi, pag-usapan nyo yan. Pag-usapan nyo yan. Sip-sip rin ito eh. Huwag na tayong magbulahan dito, Escudero. Ha? Natuklasan ni VP Sara na may niluluto. Si VP Sara ang nagsabi niyan, ha, may mga kakilala siya diyan sa loob sa Kongreso. Nalaman niya na niluluto ang impeachment. Sabi mo, iwasan pag-usapan sa Senado itong impeachment na ito. Ay, hindi, pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin. Posible yan eh. Di ba? Huwag na tayong magbulahan. Huwag na nating lokohin ang taong bayan. Ha? Dutertes are threat. Pag-usapan natin yan. Di ba? As early as now, pag-usapan natin yan. Karapat-dapat bang i-impeach si VP Sara? Timbangin nyo. Kay Vice President Sara Duterte hanggat hindi ito nakararating sa Senado. Ayon kay Senator Escudero, sa ngayon ay walang anumang pag-uusap sa kanilang hanay kaugnay sa usapin. Sakali na Walang pag-uusap? Are you sure? Are you sure? Mahilig nga kayong mamumulitika? Alam ko, wag na tayong magbulahan, Escudero. Alam ko dyan sa Senado. Ha? Hindi yan ma-set aside yung ganyang usapin. Meron talagang chismis dyan. Lukuhin nyo lola nyo, mama nyo. Huwag yung lukuhin na yung taong bayan. Di ba? Sige. Ilan kayo dyan sa mga senador na gusto rin yung ma-impeach si VP Sara? Kasi alam ko, sa Kongreso, wala nang laban si VP Sara dyan. Lahat nakahalik na kay Romualdez doon. Dito. So yan mga kababayan, outnumbered din po, no? Outnumbered itong si Vice Presidente Sara Duterte pagdating po dito sa sa Senado. Kaya talagang kuhang-kuha ng mga ito, yung boto siguro dito sa Kongreso mga kababayan, no. Yan ang tanong eh, kayo, Senado, are you for the impeachment of VP Sara or hindi? Mag-real talk na tayo, pag-usapan natin. Agad-agad. Kasi kung ma-approve yan sa Kongreso, pupunta na rin naman dyan sa Senado yan, di ba? mananyang magkaroon, agad niya itong kikitilin dahil hindi akma. Pag-usapan nyo yan, prangka-prangkahan na tayo dito. Huwag na kayong magtago-tago sa taong bayan. Para sa kanila, natalakayin ito sa ngayon dahil sila rin ang uupong juror sakaling magtagumpay ito. Kaya nga OFW in UAE floods. Nakita nyo ba ang flood control ng Pampanga, mga lodi? Wala pang ulan, nasira na. 91. Nakita ko yung balita na yon, OFW in UAE. Nakita ko nga yan, totoo yan. I need confirmation kasi ayaw kong fake news eh. Kung yan man ay totoo, nakakahiya yan sa administrasyon ni Marcos eh. Sa Kamara. Hindi ako pwedeng magsalita niyan. At nais ko rin paalalahanan ng aming mga kasamahan sa Senado na huwag magsalita kaugnay sa anumang kwento, chismis Bakit? Kasi magplastikan tayo. Huwag na tayong plastikan. Pag-usapan nyo yan. o sa pinang-impeachment. Dahil ayon sa batas, posibleng makarating yan sa Senado. Posible pala eh. Pag-usapan na ninyo kaagad. Di ba? Yung chatcha nga, pinag-usapan doon. Kayo naman, di ba? Pinaplanuhan nyo na kung yung chatcha darating dito sa Senado, hindi nyo i-approve. Bakit hindi natin pag-usapan yan, Escudero? Pag-usapan natin yan. Tao yan eh. Vice Presidente yan eh. Part ka sa Uniteam, di ba? As far as I know, part ka sa Uniteam. Si VP Sara, part yan sa Uniteam, di ba? Wala man lang kayong galang sa Vice Presidente? Pag-usapan nyo yan. Ipagtanggol nyo ang Vice Presidente. It's very obvious na walang kasalanan ang ating Vice Presidente. Walang nilabag sa batas. Walang reason para i-impeach ang ating Vice President. Walang reason.
Tapos ngayon, ayaw niyong pag-usapan? Pag-usapan niyo. Huwag niyong iwasan. Huwag na kayong magplastikan dyan sa loob sa Senado. At hindi magandang pinapangunahan ng sinumang miyembro ng Senado ang anumang usapin o impeachment na maaaring makarating sa aming mga lamesa at tanggapan. Hindi yan pangunahan. Mag-real talk lang kayo. Maghanda kayo ba? What if ma-approve yan? Kasi sabi ni VP Sara, niluluto na yan dyan sa Kongreso. Kung aabot yan sa Senado, di ba? At least meron na kayong answer dyan. Di ba? Meron na kayong answer dyan. At institusyon. Sabi ni Migs Dohina, lantaran mga ginagawa ni Bangag, dapat siya mismong i-impeach eh. Ay nako. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong reaction patungkol dito, right? Maraming salamat po.